Thank you muli sa ating Panginoon na binigyan niya ako muli ng pribileyo na makatayo dito sa likod ng pulpitong ito. Hallelujah. Naway ready ang ating puso, ang ating isip sa umagang ito na makinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Na kahit sa kabigatan mga kapatid, sa isang linggo nating pagtatrabaho, pero ang araw ng Friday ay hindi natin nakakalimutan. Ito ay para sa ating Panginoon. Amen? Ang kalakasan natin sa buong isang linggo, ibalik natin sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord, sa umagang ito. Hallelujah. Ready na po ba tayo? Amen. Parang nag-uumpisa pa lang po ako mga kapatid. Pero salamat sa gabay ng ating Panginoon. Hallelujah. So sa umagang ito mga kapatid, di ba napakaganda ng awitin natin, di po ba? Hallelujah! Ito ay isang pagpupuri sa ating Panginoon na magbigay tayo ng awit para sa ating Panginoon. Amen? Pero ang napaka-importante din mga kapatid ay ang ating devotion mga kapatid, ang ating prayer. Amen. Nakikita ba natin sa generation ngayon na nakikita natin sa mga YouTube, parang hindi naman lahat mga kapatid, but nakikita natin na parang nahuhumaling na ang generation ngayon sa pag-worship. Yes, napakahalaga na mag-worship tayo sa Panginoon, ang pag-aawitan. But hallelujah! Napaka-importante mga kapatid ang prayer, ang devotion natin. Amen? Dahil dyan mga kapatid ay nagpapalinis tayo sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante. Pero yung iba mga kapatid ay nakakalimot na. Parang nahuhumaling na sa mga pag-aawitan, pagpupuri sa ating Panginoon. Yung parang, pero napaka-importante talaga na unahin natin na magpalinis sa ating Panginoon, na magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Dahil God hears everything. Naririnig niya ang lahat. At pakipost po ng ating title sa umagang ito. Praise God. Ang aking title sa umagang ito na God hears everything. Amen. Naririnig ng ating Panginoon. Saan kaya tayo naririnig ng ating Panginoon? Amen? Sa prayer natin mga kapatid. Hindi lang yun mga kapatid, sa prayer, sa araw-araw nating binabanggit ng ating bibig. Amen. Kung anong sinasabi natin araw-araw, narinig ba yun ng ating Panginoon? Yes. Amen. Amen. Hindi lang yun sa prayer mga kapatid, narinig tayo ng ating Panginoon, kundi sa araw-araw na nababanggit ng ating labi. Amen? Hallelujah. At ang aking keywords ngayong umaga mga kapatid ay matagpuan natin sa Hebrew 4:13. Amen? At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya o ating pagsusulitan. Kaya wala tayong maitago sa ating Panginoon. Hubad talaga at hayag ang lahat, na kahit anong ganda ng prayer mo ngayong umaga mga kapatid, sa devotion mo, ay wala ring saysay yung mga kapatid, dahil pagkatapos ng prayer mo, ano ang lumalabas sa labi mo mga kapatid? Amen? Kung ang lumalabas sa labi mo, mga negatibo mga kapatid, do you think na ang prayer mo yun, nagmamalik luhod ka sa ating Panginoon, naghihingi ka ng matugunan ang pangailangan mo? Ba't pagkatapos nun mga kapatid? Hallelujah. Ano ang naririnig sa labi mo mga kapatid? Amen? God hears more than just what we are praying mga kapatid. Amen. Naririnig lahat ng ating Panginoon ang nababanggit ng ating labi, hindi lang sa prayer mga kapatid. He knows everything what we say. Nalalaman niya lahat ng ating mga sinasabi. Negatibo man yun, o para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Naririnig yun ng ating
Panginoon. Kaya yung mga prayer natin, mga kapatid, ay walang magandang sagot, mga kapatid. Kaya palaging sinasabi ng iba, hanggang ngayon, Lord, hindi ko pa, matagal ko nang pinag-pray. Hindi ko pa rin natatanggap. Why, mga kapatid? Hallelujah. Dahil sa mga sinasabi natin araw-araw, it makes our prayer hinahadlangan, mga kapatid, hindrance, barrier. Dahil sa mga sinasabi natin araw-araw, mga negatibo nating sinasabi. Napakaganda ng prayer mo, fluent, na napakaganda pakinggan. Pero pagkatapos ng mga kapatid, pagkatapos ng prayer natin, anong naririnig sa mga bibig natin? Ano ang lumalabas sa mga bibig natin, mga kapatid? Kahit ano pang ganda ng prayer mo, mga kapatid, ay walang kasagutan. Dahil ang mga lumalabas sa mga bibig, mga kapatid, ay mga negatibo. Kaya hindi natutupad yung mga prayer dahil sa mga lumalabas sa ating labi araw-araw, mga kapatid. Dahil naririnig lahat ng ating Panginoon. He hears everything, mga kapatid. Hubad, hayag lahat. Nakikita niya, naririnig niya lahat ang ating mga sinasabi. Amen. Hallelujah. Buksan natin sa Deuteronomy 1:34 to 35. Praise God. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita. Hindi ito prayer, mga kapatid, yung mga sinasabi ng mga Israelites. Hindi ito prayer. At nag-init at sumumpa na nagsasabi. Amen. Nag-init, naggalit ang ating Panginoon. Sumumpa. Nagsabi ang ating Panginoon, tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpang ibigay sa inyong mga magulang. Dahil kung iakyat natin yan, mga kapatid, nung nilabas ni Moises na inano ng Panginoon, through Moises, mga kapatid, na nilabas yung mga Israelites doon sa bansang Egypt, nanumpa ang ating Panginoon na dadalhin sila doon sa lupang pangako with full of honey and milk, sa matabang lupa. Sinabi ng ating Panginoon, pinangako yun. Pero why? Sabi ng ating Panginoon na hindi nila makikita. Amen. Dahil sa mga sinasabi nila. Amen. Na nagmamalikluhod sila, na nagpipray sila na sa ating Panginoon na ilabas sila doon sa Egypto para dalhin doon sa lupang pangako. Pero, nanumpa na ating Panginoon na, sige, dadalhin ko kayo doon. But, ang mga sinasabi nila araw-araw, mga kapatid, anong sinabi nila kung iakyat natin doon? Nagrereklamo, ba't dadalhin tayo doon? Malalakas sa mga tao doon, malalaki mga tao doon, para lang tayong mga langgam doon, mga high-tech doon. Yun ang mga reklamo nila. Bakit nilabas kami dito sa para ibigay sa kamay ng mga Amoreo? Tama ba yun? Yes. Hallelujah. So, sa araw-araw nilang sinasabi, mga kapatid, hindi nila naisip na naririnig lahat yun ng ating Panginoon? Yes, naririnig lahat yun ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa araw-araw nilang reklamo ng reklamo, kaya sinabi ng ating Panginoon na hindi nila makikita ang mabubuting lupain, mga kapatid. Hindi sila makapasok. Kaya di ba nung alam naman natin kung sino lang nakapasok doon sa lupang pangako, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong masama. Evil generation, hindi lang yung patungkol sa kanila, mga kapatid. Even now, yung mga masasamang tao, mga evil generation na nagsasalita ng mga negatibo tungkol sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi nila matanggap yung pagpapala. Amen, mga kapatid. Kaya, watch your mouth, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bantayan natin ang ating mga bibig. Amen. Yung lumalabas sa ating
bibig, mga kapatid. Dahil kahit anong ganda ng prayer natin, mga kapatid, dapat ang lumalabas sa ating mga bibig, mga kapatid, ay kapurihan. Amen? Hallelujah. Blessing, mga kapatid. Hindi yung mga negatibo. Hallelujah. Amen, mga kapatid? Praise God. Tama na po. Sa 34. Amen. Hallelujah. So, yung words natin araw-araw, mga kapatid, ay bantayan natin. Amen? Amen. Hallelujah. Yung nagpipray tayo na Lord, naway makasunod ako sa iyong kalooban. Amen? Nagpipray tayo dito, di po ba, mga kapatid? But, if you are already outside, mga kapatid, kasama mo yung mga kaibigan mo sa sanlibutan, ay anong ginagawa mo? Amen? Do you think na ang prayer mo na yun ay matutupad, mga kapatid? Hindi. Amen? Dahil sa lungat sa pinipray mo. Amen? Hallelujah. Kahit dito sa loob ng bahay panambahan, mga kapatid. Amen. Kung hindi mo gusto yung pakitang tao lang, shake hand. Siyempre, kapatid mo yun. Tapos, pagtalikod ng kapatid mo, i-dismiss mo. Pero sasabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Paano ka bibigyan ng kapayapaan? Inano mo kapatid mo, pagtalikod mo, i-dismiss mo. No, mga kapatid, huwag nating matatanggap natin ang prayer natin. Yes. Tingnan natin yung bawat lumalabas sa ating bibig. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi ng Colossians 4:6, okay lang po ba yung natin? Di tayo naantok? Kailangan tayo, mga kapatid, makinig ng salita ng ating Panginoon. Ang inyong panalita naway laging may biyaya na magkalasang asin. Dapat magkalasang asin, mga kapatid, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Dapat yung mga salita natin ay laging may biyaya. Ayon sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi salungat sa salita ng ating Panginoon. Hindi negatibo. Dahil hindi magiging powerful yung prayer natin kung pagkatapos natin ng prayer ay puro negatibo na lang ang lumalabas sa ating mga bibig, mga kapatid. Amen? Diba ko, nagpipray tayo na ma-promote. Kunwari, ma-promote tayo sa work natin. Pero yung lumalabas naman sa bibig mo doon sa work mo ay mga negatibo, paano ka ipopromote, mga kapatid? Amen? Kaya kailangan bantayan natin ang ating mga bibig. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Bantayan natin ang every conversation natin, ang pakikipag-usap natin sa kapwa, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Amen. Praise God. So, ang ating pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid, ay almost in prayer. Dahil halos lahat nakakalimutan na ang prayer, mga kapatid. Yun ang sinasabi ko kanina, na parang ang bawat isa sa pag-aawitan, nakakalimutan na ang prayer. Yan ang the best nating unahin sa lahat, mga kapatid. Dahil yun ang time na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Una, mga kapatid, what does your heart say? Sa oras na ito, mga kapatid, ano kaya ang sinasabi ng iyong puso? Amen? Sa oras na ito, ano kaya ang sinasabi ng iyong puso sa oras na ito, mga kapatid? Yung bibig mo nagsasabi ng magaganda, ang bibig mo nagsasalita ka ng magagandang salita na may lasang asin, mga kapatid. Pero iba ang iniisip mo. Iba ang laman ng puso mo. Amen, mga kapatid? Dahil kung anong laman ng puso, mga kapatid, yun kasi ang iniisip natin. Amen. Amen? So, anong iniisip mo sa oras na ito, mga kapatid? Yes, magaganda ang mga salita mo, pero iba ang iniisip mo. Hallelujah. Basahin natin sa Deuteronomy 8:17. At baka iyong sabihin sa iyong puso,
Ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Amen. Hallelujah. Pinag-pray mo mga kapatid. Nag-pray ka. Nagpa-pray ka doon sa prayer warrior mga kapatid. At sa bandang huli, sasabihin mo, ang galing-galing ko talaga. Kung hindi ko ginawa yun, napakagaling ko. Amen? Dahil sa akin, na nagawa ko yun, ang mga bagay na yun. Tandaan natin mga kapatid, lahat kung anumang meron tayong tinatangkilik, lahat kung anong meron tayo ngayon sa oras na ito mga kapatid, ibalik natin ang glory ng ating Panginoon. Amen? Lahat yun ay galing sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah. Huwag natin sabihin na sa pamagitan ng ating lakas, ng ating kamay mga kapatid, ay nagawa natin ang mga bagay na yun. Hallelujah. Mag-ingat tayo dahil nalalaman ng ating Panginoon anong pag-iisip natin sa oras na ito. Amen. Anong laman ng ating puso mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Dito sa ating bahay panambahan, faithful ka sa church, Tingnan mo ito sa maaga mukha kang ng laman. pupunta, palagi kang ginagamit kung Si anumang Mercy lang naman ministry eh. dito. Pero ano kaya ang laman ng iyong puso mga kapatid? Ano ang iyong iniisip? Amen? Ito ba ay ginagawa mo para sa kapurihan ng ating Panginoon? Ito ba ay ginagawa mo na may kagalakan para mapurihan ng ating Panginoon, para maglingkod sa ating Panginoon? O bakit ang tao lamang mga kapatid? Mag-ingat tayo. Dahil ang mga tao, makikita lang naman sa physical kung anong iyong ginagawa, di po ba? Amen. Pero, ang Panginoon, nalalaman niya ang ating pag-iisip. Nalalaman Amen. niya ang ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat na ito ay galing sa ating Panginoon. Kung ano man ang ating natanggap, mga kapatid, ay galing yan sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Huwag natin sabihin na salamat na lang, magaling talaga ako. No, mga kapatid. Hallelujah. Mag-ingat tayo. Amen? Dahil nababasa ng ating Panginoon. Kaya tanungin natin palagi ang ating sarili na, what does my heart say? Anong sinasabi ng aking puso? Amen? Sa 20, kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol. Ito ang mangyayari mga kapatid, sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon yung Diyos. Ito ang mangyayari. Kung ano mang meron tayo mga kapatid ay mapunta rin yan sa wala. Dahil hindi natin binabalik ang glory na para sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? Hallelujah. Sabi ng 1 John 3:20, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. Amen. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, dahil hindi man nakikita ng iyong kapwa, yes, nakikita yung mga gawa mo, pero ang Panginoon, alam niya ang ating iniisip. Amen? Amen. Kaya tanungin natin, what does your heart say, mga kapatid? Hallelujah. We are already used for the glory of God, mga kapatid. Kaya gamitin natin, alam natin, Lord, ang ginagawa namin ay para sa iyong kapurihan. Amen? Hallelujah. Next, mga kapatid, prayer that backfires. Aragoy. Hallelujah. So, naway maunawaan natin ito mga kapatid, yung mga prayer na bumabalik. Amen. Backfires mga kapatid. Di po ba naririnig natin tuwing Friday sa ating tithes and offering na sinasabi, pagpalain mo Lord ang nagbibigay. Yes. At pagpalain mo rin ang hindi nagbibigay. No. It will backfire mga kapatid. Dahil, ang sabi ng ating Panginoon, ang pagpapalain yung nagbibigay. Yun ang Amen. salita ng ating Panginoon. Pero dahil tao tayo mga kapatid, amen,
Kaya pinipray natin na i-bless rin natin yung mga taong hindi nagbigay. Pero it will backfire dahil hindi yun ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng ating Panginoon, pagpapalain niya ang nagbibigay. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya, watch your mouth mga kapatid. Dapat salita ng ating Panginoon. It will backfire. Dahil paano mangyayari yun? Dahil ang salita ng ating Panginoon, pagpapalain niya ang nagbibigay. Amen. Amen? Hallelujah. God will not answer the prayer that contradicts, kontra sa kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Pagpalain mo, Lord, ang nagbigay at pagpapalain mo rin ang hindi nagbigay. Nagko-contradict sila. Kasi ang salita ng ating Panginoon, pagpapalain niya yung nagbibigay. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya minsan sa ating, kapag may problema tayo mga kapatid, kapag doon tayo na sa gabundok na problema, di ba nagtatanong tayo na, Lord, nasaan ka na? Lord, hindi kita makita. It will backfire mga kapatid dahil ang sabi ng ating Panginoon, I will not leave you nor forsake you. Di po ba? Yun ang salita ng ating Panginoon. Yun ang pinag-aralan natin kagabi mga kapatid kay Brad Philip na sinabi doon sa Isaiah 41:10 na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi mo ko ilagay doon. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Kaya sa ating prayer mga kapatid na kahit anong bigat ng ating dinadalang problema mga kapatid na, Lord, nasaan ka na? Diba nagtatanong minsan, Lord, nasaan ka na? Parang ang layo-layo mo. No! Sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Yes. Amen. Amen? Hallelujah! Hindi malayo ang ating Panginoon dahil sinabi niya yun sa kanyang mga salita, I will not leave you nor forsake you. Amen mga kapatid? Kaya ang prayer natin mga kapatid, nagbabackfire kasi hindi yun ang salita ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Praise God. Di ba sa ating prayer din mga kapatid, sabihin mo, Lord, give me peace of mind. Di ba ang ating Panginoon, siya ang Diyos, siya ang Prince of Peace natin mga kapatid. Kaya sa ating prayer, di ba, kapag naguguluhan tayo, na pray tayo na, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Amen? Dito, pag mag-devotion tayo, Lord, bigyan mo ako ng peace of mind, kapayapaan. Amen? Prayer mo yan mga kapatid, ha? Tapos makita mo ang hindi mo gusto, isnabin mo, nasaan yung kapayapaan? Nasaan yung peace of mind, mga kapatid? Amen? Nagpe-pray ka na magkaroon ka, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Pero may nakita ka na hindi mo gusto, inisnap mo. So nasaan doon ang kapayapaan? It will backfire mga kapatid. Dahil hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Nag-pray ka nga, paano matutupad na bigyan ka ng kapayapaan? Dahil yung action mo mga kapatid, nakita mo lang ang hindi mo gusto, inisnab mo, ayaw mo makipag-shake hand. So nasaan doon ang kapayapaan? Ito ang sinasabi na it will backfire mga kapatid sa prayer natin. Dahil hindi mo nagawa. Paano ka bibigyan ng ating Panginoon ng peace of mind? Nakita mo ang hindi mo gusto, inistab mo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tuloy tayo. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Basahin natin sa Deuteronomy 23:5. Praise God. Gayon may hindi dininig ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo, sapagkat iniibig ka ng Panginoon mong Diyos. Amen. Ito ay patungkol sa Israel mga kapatid. Amen. Dahil nag-pray si Balaam na gusto niyang i-curse yung bansang Israel. Pero sa Panginoon, sinabi ng Panginoon na
Ipagpalain niya ang bansang Israel. Amen? Kapag hindi ayon sa salita ng Panginoon ang iyong prayer, mga kapatid, it will backfire. Hindi mangyayari yun dahil ang salita nating Panginoon ay pagpapalain niya. Amen? Hallelujah. Kaya huwag tayong mag-pray, mga kapatid, na i-curse natin ang kapwa natin mamaya. Hallelujah. Praise God. So, praise God. O, ito na. May mga example dito, mga kapatid. Hallelujah. So, may mga tao bang nag-wish sa'yo ng masama, mga kapatid? Sino may kaaway dito? Wala. Na nagpipray sa'yo ng hindi wala kayong maganda, kaaway? mga kapatid. Hindi nyo kaaway sa Satanas? Praise God. Hindi yung kapwa-tao. Kala ko. Hindi tayo. Mga apostolic tayo, mga kapatid. Wala na tayong kaaway. Amen. So, Amen. may mga taong nag-wish sa'yo ng masama, mga kapatid. It will backfire, mga Is kapatid. with you. Dahil kapag ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala, no one can revise, mga kapatid. Right. Walang sino mang magbaliktad nun. Kapag ang Panginoon na ang magbibigay ng pagpapala, no one can stop. Amen. Mga kapatid. Kahit nag-wish pa siya ng masama sa'yo, kung pagpapalain ka ng Panginoon, hallelujah, walang sino mang makapagpigil yun, mga kapatid. Right. Amen? Hallelujah. Praise God. If you ask God to do something that is evil in His sight, kung humingi ka sa Panginoon na hindi niya gusto sa kanyang paningin, mga kapatid, do not surprise if your prayer will be opposite. Magiging baliktad, mga kapatid. Amen? Kaya mag-ingat tayo sa ating prayer. Mag-ingat tayo sa ating sinasabi, mga kapatid. Lalo-lalo na pag nagka-curse tayo, mga kapatid. It will backfire. Magiging opposite yun. Amen. Amen? Hallelujah. Halimbawa, may kaaway ka sa church. Amen? Pinag-pray mo siya ng hindi maganda. Babalik sa iyo. Ito ay gagawin sa iyo, mga kapatid. It will backfire. Mag-opposite siya. Kaya mag-ingat tayo dahil hindi yon ang will ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Diba sabi ng ating Panginoon, bless your enemy, pray for them. Amen. Amen. Sinabi talaga yan ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat tayo. Amen. Sinabi niya yon sa Matthew 5:43-44. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Amen. Salita yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, kung may kaaway ka, mga kapatid, at idalangin mo na sana mabangga siya. No, mga kapatid, hallelujah. It will backfire, mga kapatid. Mag-twist siya, mag-opposite siya, mga kapatid. Dahil hindi yon ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway at idalangin mo ang mga nagsisiusig sa'yo. Amen. Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, meron ba kayong mga taong yung hindi mo ba gusto? Yung upset na upset ka. Hindi mo siya type, mga kapatid. Hallelujah. Meron pa ba sa ating mga apostolik na gano'n na namimili tayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Yung parang hindi mo siya gusto. Yung parang hindi mo siya type, mga kapatid. Pero Praise nasa chat. God. Hallelujah. So God turn your blessing into curse. Dalawa lang yan, mga kapatid eh. God turn your blessing into curse and curse into blessing, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mag-ingat tayo sa bawat pinipray natin. Especially sa mga taong hindi mo gusto, mga kapatid. Yung words na lumalabas sa iyong bibig, mga kapatid, pagkaingatan natin. It will backfire, mga kapatid. Hallelujah. For example na lang, yung
minsan, sabihin natin, hindi totoo, pero totoo mga kapatid. Minsan sa family natin, na-absent tayo, hingi ng hingi. Di ba ba? Aminin natin yan sa hindi. May time talaga na hindi pa sahod, naghingi na, yung parang kahit kamag-anak mo na malayo, magmi-message sa'yo. Siyempre, sasabihin mo, bahala kayo dyan. Nung time na wala pa ako dito, hindi kayo, nilapitan ko kayo, hindi man na kayo tumulong, bahala kayo dyan. Kung anong mangyari sa inyo, wala na akong doon. Praise God. Huwag ganon mga kapatid. Dahil ang inaakala mong magiging blessing sa'yo, it will backfire mga kapatid. Hindi natin alam ang ng ating Panginoon na imbis ang blessing mapunta sa iyo ay mapunta sa kanila mga kapatid. At ang curse na sinabi mo sa kanila, it will turn to you. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya dapat palagi nating isipin ang salita ng ating Panginoon na idalangin natin. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Kaya pagkaingatan natin ang lumalabas sa ating bibig, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng ating Panginoon, pray for them, bless them kapag may kaaway ka. Bilang isang apostolic, mga kapatid, hallelujah, dapat wala na tayong kaaway. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng Romans 12:20, okay pa ba tayo mga kapatid? Amen. Praise God. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painimin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya, pang-aano yan ng ating Panginoon. Ginagawa mo ito, mga kapatid, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Right. Ano mang isipin ng kaaway mo, gawin mo ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So we always praying, di po ba? Palagi tayo. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung una sa lahat mga kapatid, huwag nating kalimutan ang mag-prayer mga kapatid. Amen? Sa lahat ng oras ng ating buhay, huwag nating kalimutan ang mag-pray mga kapatid. But, we need to sanctify your prayer by understanding. Kailangan alam din natin kung ano ang will ng ating Panginoon sa ating prayer mga kapatid. Amen? Dapat doon tayo sa will ng ating Panginoon, ang kanyang salita. Hindi lang tayo, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Pero dapat anuhin natin, Lord, kapag, di ba sinabi mo, hindi mo ako iiwan. So dapat ibalik natin. Amen. Yung will ng ating Panginoon, dapat alam natin mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Dapat alam natin yung kalooban ng ating Panginoon. Dapat naunawaan natin ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. Hindi lang yung salita na, isasalita lang natin ang salita ng ating Panginoon. Dapat maunawaan natin ang will ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Next mga kapatid, the word is in thy mouth. Niwala po ba tayo mga kapatid? Amen. Na ang salita ay nasa ating bibig. Amen? Hallelujah. Sa prayer mga kapatid, kaya more tayo sa prayer. Sa prayer mga kapatid, di ba, ready tayo na nababanggit ng ating bibig na magpasalamat sa Panginoon. Ginagawa ba natin yan mga kapatid? Amen. Magpupuri sa Panginoon, pinupuri natin ang kanyang pangalan, dinadakila natin ang kanyang pangalan, mga kapatid, niluwalhati natin ang kanyang pangalan. Nababanggit yun ng ating bibig. Ang salita ay nasa ating bibig, mga kapatid. Hallelujah. Kapag nagpe-prayer tayo, mga kapatid, kailangan pa bang sabihin sa ating katabi? No, mga kapatid. Kapag nagpe-pray tayo, mga kapatid, it's direct, di po ba? Amen. Direct tayo sa ating Panginoon kapag Dati yun. nagpe-prayer tayo. So, anong koneksyon nito mga kapatid? Na ang salita ay nasa ating bibig. Anong koneksyon nito sa ating prayer mga kapatid? Basahin natin sa Deuteronomy 30:11.
Sapagkat ang utos na ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. So sinabi ito ng ating Panginoon, hindi ito mabigat yung mga inuutos ko sa iyo o malayo. Dahil ang salita ay nasa ating bibig, mga kapatid. Amen. Diretso tayo sa 12. Wala sa langit upang huwag mong sabihin sinong sasampa sa langit para sa atin. Huwag natin sabihin na ang salita ay nandoon pa sa langit, nasa ating bibig, mamaya mga kapatid. At magdadala niya on sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Amen. 13. Praise God. Niwala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niya on sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. 14. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Gaano ba kalayo ang bibig at puso? Malapit lang, ilang ano lang. Amen. So sabi ng ating Panginoon, ang salita ay talagang malapit na sa iyong bibig lang, mga kapatid, sa iyong puso. Amen? Hallelujah. Praise God. Nasaan na ba ako? So, ang point dito, mga kapatid, kung ang taong naghahanap ng salita, naghahanap pa ba tayo ng salita, mga kapatid? Dahil sabi ng ating Panginoon, napakalapit lang ng salita na sa ating bibig lang, mga kapatid. So, pagdating sa prayer, bakit parang wala tayong ganang mag-prayer, mga kapatid? Dahil ang salita ay nasa ating bibig lang. Amen. Napakalapit, mga kapatid. Hallelujah. Kaya na, para ang hirap pag prayer na ang pag-usapan, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay malapit lang sa ating bibig, hindi malayo. Amen? Kaya sa prayer, mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan mag-prayer. Kapag ikaw na mag-prayer, dapat ano ka? Mag-prayer, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Malayo ba ang salita? Sabi ng ating Panginoon na sa ating bibig lang, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tuloy tayo. In the Old Testament, mga kapatid, noong nilabas ni Moises ang mga Israelites doon sa Egypt, mga kapatid, nag-prophesize doon si Moises na talagang ibibigay ng Panginoon ang abundant blessing sa mga Israelites, mga kapatid. But it turns into curse, nagiging sumpa, mga kapatid, dahil sa mga salitang lumalabas sa kanilang bibig. Dahil ang salita, malapit lang sa bibig. So kung anong sinasabi ng bibig mo, mga kapatid, ay mangyayari. Dahil yun ang nangyari sa mga Israelites, mga kapatid. Sinabi na ni Moises na dadalhin kayo ng Panginoon doon sa lugar kung na maraming mga blessing, na matatabang lupa with full of honey. But dahil sa mga sinasabi nila, mga kapatid, dahil ang salita ay malapit lang sa ating bibig, nasa bibig na nga talaga, mga kapatid, kaya hindi nila natanggap. Na imbis blessing, mga kapatid, ay nagiging curse sa kanila. Amen? Hallelujah. Our divine purpose, mga kapatid, can be realized through faithful obedience to God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan may pagsunod tayo sa ating Panginoon. Aksidente ba, mga kapatid, nandirito tayo sa bahay panambahan? Hindi, mga kapatid. Aksidente ba na isinilang tayo sa mundong ito? No, mga kapatid. Everyone has a divine purpose.
Di ba? Hindi mo akalain na yung mga na nakatira ka sa tuktok ng bundok doon sa Pilipinas, nakarating ka dito sa Saudi at dito ka nakaupo sa oras na Praise ito. the Lord. Amen. Amen. Hindi mo ma-imagine how far your imagination na noong bata ka pa, naliligo ka doon sa ilog, yung balsamo, yung ano ng saging. Hindi mo ma-imagine na nandirito ka ngayon sa oras na ito. Yung imagination mo na hindi mo maisip, mga kapatid, na nandirito tayo ngayon, nakaupo, na naglilingkod sa ating Panginoon, sa dami na nangyari, mga kapatid. Because everyone has a divine purpose, mga kapatid. Amen. Kaya, kung bakit tinawag ka ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Lumapit lang tayo sa ating Panginoon at matupad lahat ng plano kung anong will ng ating Panginoon. Amen? Kaya napakalapit lang. Kaya tandaan natin palagi, mga kapatid, napakalapit lang ng salita na sa ating bibig, mga kapatid. Amen? Malapit na tayo. Sabi ng Romans 10:8, mga kapatid, datapwat, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Hallelujah. So ang salita, mga kapatid, ay malapit lang talaga sa bibig natin. Amen? Hallelujah. Speak the word daily. Yung salita natin, mga kapatid, ay ayon dapat sa salita ng ating Panginoon. And be careful of your mouth, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa bawat sinasabi natin. There is blessing in your mouth or there is curse in your mouth, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ating napakasilius. Praise God. Hallelujah. Niisip yung Kaya away. kailangan blessing palagi ang lumalabas sa ating mga bibig, mga Amen. kapatid. Amen. Malapit lang tayo. Maiksi lang po, mga kapatid. Praise Praise the Lord. God. Sabi ng 1 John 5:14-15, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Amen? Ayon sa Kanyang kalooban, mga kapatid. Amen. Hindi yung prayer natin na hindi ayon sa Kanyang will, mga kapatid. Amen? Pag sinabi natin na Lord, kaya ko ito dahil nandyan ka. Yes! Magiging blessing, mga kapatid, dahil pinangako yan ng ating Panginoon na hindi niya tayo iiwan. Hindi yung, Lord, ang layo-layo mo naman, kailan pa ba ako magkapera? Ganon. Malayo ba ang ating Panginoon, mga kapatid? No. Amen. Praise God. Saan pa? At dininig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dininig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na sa atin ang mga kahilingan sa kanyang ating hiningi. Kaya ang salita, mga kapatid, ay nasa ating bibig. Humingi tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At ibibigay na yan ayon sa kanyang kalooban. Amen, mga kapatid? Hallelujah. At malapit na tayo. This is my last verse, mga kapatid. Hallelujah, sa Philippians 4:9. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. So sinabi ito ni Hallelujah ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Na kung ano man ating natanggap sa ating Panginoon o narinig tungkol sa kanyang salita, hallelujah, praise God, ay gawin natin ito, mga kapatid. At ang Diyos ng kapayapaan ay nasa sa ating lahat. Hallelujah. God bless us all, mga kapatid. Praise God. Naway may natutunan tayo, mga kapatid. Kaya in the last, sasabihin ko sa inyo na mag-ingat tayo sa ating mga bibig, mga kapatid. Dahil ang salita ay malapit sa ating bibig, ay ingatan natin
ang bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Hallelujah. Tayo